Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ngayon si Secretary Remulla ng DOJ, lalo na sa kanyang kalagayan. Ito, si Third Floor Studio may ipinost siyang litrato ni Secretary Remulla. Medyo iba na ang mukha niya ngayon. Talagang malaking ipinagbago. Nung bagong upo siya na DOJ Secretary, medyo astig matipuno. Kaya lang, last year, alam naman natin, nagkaroon siya ng, anong tawag doon, triple heart surgery, bypass surgery. And then, pagkatapos ng surgery, nag-report for duty siya kaagad. Trabaho ulit. Then, March, hindi na siya nagpakita. So, ngayon lang nagpakita dahil may signing ceremony ang DOJ. Yung, yung National Prosecution Service Revised Criminal Procedure. So, doon. For the first time in 4 years, nagpakita siya doon. Then, after that, may mga succeeding appointment pa siya. Iba na ang mukha na namamaga. Kaya may post si Jojo Di Guzman parang naaagnas na. Yung naaagnas na. Ito naman kay Third Floor Studio, sabi, galaw-galaw ayon sa tama bago pumanaw. Wag naman. Ako, in terms of political views, magkaiba kami ng ni Secretary Remulla. Ako, iba yung paniniwala ko kay DJ Bantag, hindi mababago yun. Siya naman, iba ang tingin niya kay DJ Bantag, magkaiba. But pagdating na dito sa personal, iba na ito. To me, I will pray, I'm praying na sana malampasan ni Secretary Remulla itong kanyang kalagayan yan. Kasi mahirap yung magkaroon ka ng ganyan. Kahapon may nakausap ako. Retired na US Navy. Sabi niya noon, ang lakas-lakas niya. Biglang nanikip ang kanyang dibdib, hindi na siya makahinga. Yun pala, may diferensya na ang kanyang puso. Yung mga ugat ba? Kaya nagkaroon ng open heart surgery. So sabi niya, iba na sir, napakahina na ang aking immune system, aking dali kong mapagod. Sabi niya, tapos from time to time, mag-pass out. Sabi niya, ano ba yung pass out? Yung memory niya, madaling nakakalimot siya kung ano yung ano. So, ganun pala ang open heart surgery, napakahirap. Mababa yung immune system. Kaya so, inamin ni Secretary Remulla parang nagkaroon siya ng complication yung kanyang surgery last year. Very stressful po ang trabaho ng DOJ. Dapat sa mga ganito is iwas stress na lang. Nandyan pa rin siya, SOJ, hindi siya makaiwas sa stress. So kaya ito na ang resulta. Ako personally, naawa ko sa kanya. So, kanya-kanya tayong pananaw. Ito medyo binabasa ko itong mga comments dito sa post ng Third Floor Studio. Unang comment, Justice for Bantag at Congressman Teves, bilis ng karma. Ito namang isa, sabi niya, kung makita ito ni General Bantag at ni Teves, sobrang halakhak. Talagang magamaga dito. Iba ang color. Ano pa? Justice served for DJ Bantag at Congressman Teves.
Si Lord na bahala sa kanya. Ito ang magandang komento. Miss Arabiata, sabi niya, magpakabait na po tayo, Secretary Remulla. Hindi naman po natin madadala ang lahat ng meron tayo ngayon dito sa mundo. Still praying na sana maituwid natin ang mga mali at humingi ng tawad sa mga nasaktan. Ad majorem Dei gloriam. Linatin na ito, hindi ko na maintindihan. Ad majorem Dei gloriam. I agree dito. Naipanganak tayo ng hubad, aalis din tayo ng hubad. Ibig sabihin, we take nothing from this world, going to the next world. Maalala ko tuloy yung yung turo sa amin ng military bishop namin na nung bagong pasok ako sa serbisyo, late Bishop Tumulak. Sabi niya, huwag kayong matakot sa kamatayan bilang sundalo. That's part of our job. But remember, sabi niya, yung death, D-E-A-T-H, acronym lang yan. So ito, tandaan nyo ang real meaning of death, sabi ng bishop. Ito, inano ko yung mind ko, ano bang meaning ng death? Ito, ang meaning ng death. Napakaganda. D-E-A-T-H, departing eternally, abandoning all, to, yung H, heaven or hell. Take note aalis tayo sa mundong ito, wala tayong madala ni kusing. Ito yung sinasabi dito. So, dalawa lang punta natin. Langit. Everlasting life, everlasting joy together with God. Hell, ganon din. Hindi ka naman matutunaw sa impyerno. Everlasting condemnation, everlasting hardship. So, ganon po ang buhay natin sa mundo. So, let's prepare. Ako, nung una, naging materialistic din ako eh. Gusto kong maging mayaman, maging sikat, maging lahat. Nako, naging magulo ang buhay ko. But nung ma-realize ko na temporary lang buhay ko dito, at naintindihan ko na yung salita ng Diyos, yung gospel, yung good news. Ano yung good news? ABC. Palagi kong sinasabi ito kasi lahat tayo mamamatay. Pag hindi ka nag-ABC, delikado. Anong A? Accept that you are a sinner. Makasalanan tayo lahat. B, believe. Paniwalaan natin na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng ating kasalanan. So, tanggapin natin. Libre. And then C, commit. Habang nabubuhay tayo sa mundong ito, isurrender na natin ang ating buhay sa Panginoong Hesus. At the time of our death, anytime, even today, I'm ready to die. After my death, yun na, biyahe ng aking kaluluwa at espiritu, papabalik sa langit. And there, wala nang sakit, wala nang gera, wala nang gutom, wala na lahat. So, yun po, ang buhay natin. So, ako, I'm praying for Secretary Remulla na sana malampasan niya ito. At ano na ngayon, yung status ni status ni ex-Congressman Teves, approved na yung extradition request. Nag-appeal lang sila sa korte. Kung hindi mapagbigyan yung appeal, by end of July, sabi ng DOJ, babalik na si Congressman Teves dito sa Pilipinas para harapin ang kanyang mga kaso. So, sa mga supporters ni Congressman Teves, pagdasal siya. Sana malampasan niya. Si DG Bantag naman, yan lang, matago-tago ka. DG Bantag yun. Sabi ng DOJ, alam na daw nila ang kinaroroonan. Kaya lang medyo alanganin silang lusubin dahil handang
magpakamatay daw si DJ Bantag. Totoo naman, sinabi niya na, hindi siya magpapahuli ng buhay. Yan, si Pastor Kibuloy, yun na ang medyo delikado ngayon dahil 10 million ng reward money. Ako, baka may masilaw sa pera at ituturo kung nasaan siya. So, yun na. Bantag, Teves, Kibuloy, yun na yung mga sikat na kliyente ni Secretary Boying Rimulya.